Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Mag-asawang sakay ng motorsiklo nakabundol ng galang aso sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. 2 beses na pagnanakaw na isang lalaki sa isang sari-sari store sa Lawag City sa pool sa CCTV. Notorious communist terrorist leader sa Ilocos Cordillera nadakip sa Bacara, Ilocos Norte. At Kabaong Grill, instant attraction ngayon sa Asingan, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa update sa Bagyong Christine. Lalo pang lumakas ang Bagyong Christine at isa ng tropical storm. Nadagdagan din ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signals. Base sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, signal number 2 na sa Catanduanes, signal number 1 naman sa Eastern Visayas at halos buong Luzon. Posibleng madagdagan o tumaas pa yan habang lalong lumalapit sa bansa ang bagyo. Sa forecast track ng Pag-asa, patuloy na lalapit sa lupa ang Bagyong Christine. Posible itong maglandfall sa Northern Aurora o Isabela bukas ng gabi o Huwebes ng madaling araw. Pero posible pa rin magkaroon ng pagbabago sa kilos nito sa mga susunod na araw. Maaari rin itong lumakas at maabot ang severe tropical storm o typhoon category. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Quirino, Kalinga at Aurora. Posibleng lumawak pa yan sakaling lumapit pa ang Bagyong Christine. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga residente sa Isabela naghahanda na sa posibleng maging epekto ng Bagyong Christine. Nakatutok doon, live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, naka-alerto na ang provincial government, ganun din ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Isabela sa posibleng epekto ni Bagyong Christine. Sa patuloy na paglapit ni Bagyong Christine sa kalupaan, kanya-kanyang paghahanda na ang mga residente sa Northern Luzon. Bandang hapon ng kumulimlimang panahon sa Nueva Vizcaya. Dali-dali ang mga magsasaka sa Barangay Balete, sa bayan ng Jadi, sa paghango sa mga ibinilad na mais. Kasi may bagyo na, mamaya mabasa naman paulit-ulit. Mahirap pong ma'am. Mabilat kapag mabasa uli, ma'am. Sa Santiago City, Isabela, nakaposisyon na ang mga rescue equipment na kakailanganin sakaling may mga dapat ilikas. 23 barangay ang binabantayan sa banta ng pagbaha. Maaga na nagligpit ng mga gamit sa kainan si Geraldine Lumakang. Bandang hapon kasi, naranasan na ang pabugso-bugsong hangin. Number 1 talaga yung matatakot ka. Siyempre, dasal. Kailan number 1 magdasal na lumis yung bagyo. Nag-abiso na rin ang otoridad sa mga barangay official na i-monitor ang sitwasyon ng mga residente sa kani-kanilang barangay. Mga bayan sa Northern Isabela ang binabantayan ngayon ng PDRRMO dahil sa banta ng pagbaha, kabilang ang San Pablo, Cabagan, Tumawini, Santa Maria at Santo Tomas. Ang concern po namin ay kung umulan po doon sa mga bundok, puro bundok po yung dadaanan niya ng nitong si Christine. Lahat ng runoff ay pupunta ng Cagayan River. Sa ngayon, nasa below normal level pang mga river system sa probinsya. Sa Cagayan naman, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang mga otoridad bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyo. Nakataas na sa full alert status ang lahat ng mga ospital sa probinsya. Naglabas na rin ng storm surge advisory sa Cagayan. Tuloy-tuloy ang repacking ng food packs na ipamimigay sa mga residente. Chris, sa mga oras nga na ito ay pabugso-bugso na yung hangin na na-experience sa malaking bahagi ng Isabela. Bagamat maghapon naman na walang naranasang pag-ulan. Samantala, ongoing na yung pagre-repack sa mga food packs na ipapamahagi sa mga residente. Sa ngayon din, activated na ang lahat ng local DRRM offices sa probinsya ng Isabela. Nakahanda na rin lahat ng mga evacuation center sakali na meron ng kailangang ilikas ng mga residente. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mag-asawang sakay ng motorsiklo nakabundol ng galang aso sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Misis, patay. Naka-alerto CJ Turida.
Pinaglalamayan ngayon sa kanilang bahay sa Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan ang mga labi ng 28 anyos na si Almariel Calvario. Nasawi si Almariel matapos mahulog at mabagok ang ulo nang makabundol ng galang aso ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Miguel ng nasabing bayan. Ligtas ang kanyang asawang si Carl Beaver, 25 anyos, na nagmaneho sa motorsiklo. Bukod sa tinamong gasgas sa kanang braso, may iniinda ring sakit sa kanang balikat. Tumawid po yung aso, iniwasan ko po talaga siya, pero sumalubong pa rin po. Tapos yun na, nung pagkaano po, bumagsak po bigla yung asawa ko. Bibili sana ang mag-asawang Calvario ng gatas ng kanilang 2 taong gulang na anak nang mangyari ang aksidente madaling araw kahapon. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay habang ginagamot. Ang nabundol na aso, tumakbo at hindi na raw mahanap ng mga otoridad. Bali, ang ginagawa pa namin ngayon, sir, tinutuntun muna namin yung may-ari po ng aso. May umiiral na aso mo, itali mo na ordinansa sa bayan. Pero ang problema, marami pa rin ang pasaway at irresponsableng pet owner. Sa mga kabarangay, kailangan po nating itali yung aso natin kasi merong ordinansa dyan. May penalty po na nakapatong. Ang sinumang mapatutunayang lumabag sa ordinansa ay magmumulta ng mula 500 hanggang 1,000 pesos depende sa bigat ng opensa. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Patay din ang 3 batang magkakapatid matapos masangkot sa isang aksidente sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Kanilang ama kritikal sa ospital. Nakatutok Jeric Pasilyao. Nasawi ang 3 batang magkakapatid matapos masalpok ng motorsiklo ang sinasakyan nilang tricycle sa Cabanatuan Fort Magsaysay Road sa bahagi ng Barangay Mapalad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Edad 2, 6 at 10 ang mga biktima. Kritikal sa ospital ang kanilang 45 anyos na ama na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Himalang nakaligtas ang ina at isa pang anak na 3 taong gulang. Galing sa 40 days ng namayapang kaanak sa Santa Rosa ang mga biktima at pauwi na sana sa Cabanatuan City nang mangyari ang aksidente. Based on my observation, sir, para bang nandun parang may amoy, sir. Sino doon? Dalawa na mismo sila, sir. Silang dalawa. Sila, medyo may amoy na, may naamoy akong alak, sir. Sugatan din ang driver ng nakabanggang motorsiklo. Nasa kustudiya siya ng pulisya. Aminadong nakainom ng alak ang driver ng motorsiklo. Humihingi siya ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima. Ayun po, yung tricycle, kinukuha niya po ngayon yung line ko. Ang ginawa ko naman po, gumuwi rin ako sa line niya pero nag-abot po ko. Sana po mapatawad nila ako sa nangyari at hindi ko naman din po kagustuhan. Sana ay magkaayos kami ng mabuti. Nanawagan ng tulong ang pamilya sa mga may mabubuting puso para maisalba pa ang buhay ng padre de pamilya at pagpapalibing sa mga labi ng biktima. Kung maaari po sana, humihingi kami ng tulong kahit na kunting bagay lang para meron na kaming panggastos, lalo sa mga pag-opera na ulo ng anak ko. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide and serious physical injuries and damage to property ang driver ng motorsiklo. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, problema sa trapiko naranasan sa bahagi ng Barangay Tapuac, Dagupan City dahil sa ginagawang drainage project ng DPWH. Sundan sa report. Hamon sa Public Order and Safety Office ang nararanasang traffic sa bahagi ng Tapuac Road sa Dagupan City. Epekto ito ng ginagawang drainage sa lugar. May mga pagkakataon daw kasing umaapaw ang tubig sa kalsada. Malaking problema po, ma'am, kasi yung isang malaking equipment nila nasa gitna. Nakita mo naman, lalo-lalo na sa Lunes hanggang Friday every morning kasi sabay-sabay ang pasukan. Pinaka-apektado ang mga motorista. Kasi kaya gagang karsada Noong oras, medyo okay mo. Pero rush hour, hanggang po talagang traffic ang mga. Bilang hakbang ng poso, nagdagdag ng traffic enforcer sa lugar. Nilalagyan ho tayo ng traffic enforcer doon, 5 traffic enforcer para kasi yung iba magbababa na lang sa gilid, magpapark, kaya pinagbabawalan ho namin. Ayon sa poso, wala pang ipinapatupad na pagbabago sa traffic scheme sa lugar. Pero sa oras daw na simula ng road elevation project ng DPWH, inaasahang magpapatupad na ng one-way traffic sa lugar. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kabaong Grill, instant attraction ngayon sa Asinggan, Pangasinan. Silipin sa report.
Kakaiba ang ihawan na ito sa barangay Makalong, Asinggan, Pangasinan. Not your ordinary ihawan dahil gawa lang naman ito sa kabaong. Ito ang kabaong grill na gawa ng 40 anyos na si Jefferson Balange. Naisipan daw niyang gumawa ng kabaong grill para dagdag atraksyon sa kanilang negosyong funeral home. Patok daw ito ngayon, lalo na't papalapit ang undas. Iniisip ng ibang tao kasi kabaong na yawan, ang alam nila marumi, hindi naman gamit na atakol yun sa bagong-bago. Ginagamit daw ang kabaong grill tuwing may espesyal na okasyon o di kaya may libing. Ang materyales na ginamit, pareho rin sa paggawa ng kabaong. Perfect na ihawan ng pork chop, mga isda, seafoods at iba pa. Inabot daw ng 3 araw si Jefferson upang mabuo ang 1 metrong haba ng kabaong grill. Pero nilinaw niya na ang kabaong grill ay pansarili lamang nila at wala raw siyang balak na gawing negosyo. Yung mga ibang tao, nakikita rin nila dyan, ang ganda ng ihawan nila sa pero yung mga kumakain pag dito lang sa amin, okay lang, wala naman silang, alam naman nilang malinis. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. 2 beses sa pagnanakaw na isang lalaki sa isang sari-sari store sa Lawag City, Sapul sa CCTV. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV, makikitang isang lalaking pumasok sa isang tindahan sa Lawag City, Ilocos Norte. Bahagyang nakabukas ang roll-up doors ng tindahan at walang bantay sa mga oras na iyon. Nakasuot ng itim na damit ang lalaki at may takip sa mukha. Patingin-tingin ng lalaki sa paligid at maya-maya ay lumabas din ito. Matapos ang 5 minuto, bumalik ang lalaki. Iba na ang suot na damit at nakatakip ang mukha. Nakasombrero na rin pero pareho pa rin ang suot na tsinelas. Tiwala ang may-ari na siya rin ang lalaking unang pumasok sa tindahan. Nilimas ang pera sa kaha at kumuha rin ng sigarilyo, pati ang cellphone na nakapatong sa mesa saka mabilis na umalis. Inireport na ang insidente sa pulisya at nagsasagawa na sila ng investigasyon. Kalaboso ang 4 na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw sa loob ng isang convenience store sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa otoridad, na-monitor ng may-ari ng establishmento ang pagnanakaw sa pamamagitan ng CCTV, kaya agad na i-report sa pulisya. Naabutan pa ng mga pulis ang isa sa mga sospek, habang nahuli naman ang 3 iba pa sa isinagawang manhunt operation. Naka-live stream sila sa internet vision CCTV nila. Kaya namamonitor nila kung ano po yung kaganapan sa loob ng kanilang establishment. Kaya sa mga oras na yun, nakita nila ang mga suspect na sinisira at nanluloob sa kanilang establishmento. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dumaan sa likod ang mga sospek kung saan sinira ang pinto roon. Tinangay ng mga sospek ang ilang grocery items, ang perang laman ng vault at kaha, pero nasa 90,000 pesos na lang ang nabawi ng mga otoridad. Na-recover din sa mga sospek ang iba't ibang kalibre ng baril, granada, heavy equipment tools at SUV na ginamit bilang getaway vehicle. Malaki raw ang posibilidad na ang grupo ang nasa likod din ng mga seri ng panluloob sa mga convenience store sa Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. Mga impormasyon na nakuha natin doon sa mga ibang regions ay nagtutugma lahat sa itsura nila at yung mga kagamitan nila. Kinasuhan ng mga sospek ng robbery at illegal possession of firearms and explosives. Wala pa silang pahayag. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Namonitor ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilang dam sa North Central Luzon ngayong araw, October 22, 2024. Kabilang ang Binga Dam sa Benguet at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Samantala, bumaba naman ang antas ng tubig sa Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque at Magat Dams. Puspusa na ang pag-aani ng palay ng mga magsasaka sa Lawag City dahil sa paparating na bagyong Christine. Gumagamit na ng reaper machine para mapadali ang pag-ani. Habang ang iba naman ay mano-mano dahil pinadapa na ng nagdaang bagyong Julian ang kanilang mga pananim. Nababahala ang ilang magsasaka dahil nag-umpisa ng kumulimlim ang panahon. Umaasa ang mga magsasaka na bago pa man makalapit ang bagyo ay matatapos na nila ang pag-ani sa mga palay. Nagpahayag ng pagkalungkot si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc hinggil sa mga naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte.
Sa isang Facebook post, sinabi ni Manotok na siya ay nagulat sa mga pahayag ni VP Sara kung saan nabanggit nito ang kanyang ina na si Senator Amy Marcos na isa umanong kaibigan at loyal supporter ng pangalawang Pangulo sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Manotok na sa mga kaunting interaksyon nito kay VP Sara, lagi raw itong palakaibigan at profesional. Nakababahalaan niyang makita si VP Sara na ginagawang personal ang mga bagay. Umaasa umano ang gobernador na makakahanap ng kapayapaan si VP Sara at hiling nito ang kabutihan para sa pangalawang Pangulo. Samantala, naglabas din ng salobin si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ukol sa mga pahayag ni VP Sara. Sa press conference kasi ng pangalawang Pangulo noong October 18, sinabi raw nito kay Senator Amy Marcos na huhukayin nito ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Bilang isang anak, hindi raw tatahimik ang presidential son samantang huhukain ang bangkay ng kanyang lolo at pupugutan ng ulo ang kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Arestado ang 70 anyos na si Simon Nawagsan alias Piliw, residente ng barangay Tonglayan, Natonin Mountain Province. Hinuli siya ng mga pulis sa Bacara, Ilocos Norte kahapon, October 21. Ayon sa pulisya, si Nawagsan ay wanted person at isa umanong komunista. Naharap siya sa patong-patong na kaso gaya ng murder. Dadalhin siya sa korte upang harapin ang kanyang mga kaso. Dagsa ng mga pasahero sa undas, pinaghahandaan na ng mga kumpanya ng bus sa Dagupan City. Silipin sa report. Alas 8 pa raw ng umaga nagsimulang bumiyahe si Ginang Yolanda. Galing siya ng Agoo, La Union. Pangatlong sakay na raw niya ang pagpunta sa Masinloc, Zambales. Okay naman po ang biyahe namin. Okay. Saan ba kayo pupunta, ma'am? Sa Masinloc na po. Handa na raw ang mga kumpanya ng bus sa dagsa ng mga pasahero sa nalalapit na undas. Asahan daw na sa Biyernes, October 25, mararamdaman na ang buhos ng pasahero sa mga terminal. Posible raw na papalo hanggang 3,000 ang bilang ng mga pasahero kada araw. Yung mga local lines po natin, nakahanda na po yan at yung mga schedules po natin ay consistent po. Ayon sa Terminal Master, umaabot sa mahigit 100 ang bumabiyahing bus ng kanilang kumpanya. 7 ang kanilang linya kabilang ang Baguio, Rojas, Tuguegarao, Zambales, Bulinaw, Caloocan at Pasay. Nag-apply na rin sila ng special permit sa LTFRB para sa biyahe sa undas. Nakakondisyon na rin po yung mga bus natin, galing na rin po sa bus quality inspection. Nakahanda na po lahat ng mga dry cons natin, nakakondisyon na rin po sila. Posible magtatagal hanggang November 4 ang dagsa ng mga pasahero. Kung ngayon, nasa 10 minuto pa ang trip interval, posible raw na bumaba sa 5 minutes dahil sa dami ng mga babiyahe. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ngayon pa lamang abala na sa paghahanda ang mga opisyal ng Barangay 1 sa Lawag City sa nalalapit na undas. May 2 pribadong sementeryo at 2 pampublikong sementeryo sa Barangay 1. Inumpisa na sa pagpapailaw sa labas at loob ng sementeryo at pagsasaayos ng ruta ng trapiko ang kanilang paghahanda. May maaga nang nagpunta sa sementeryo para maglinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala mga kapuso, nag-umpisa na ang Season 2 ng Proof of Purchase promo ng GMA. Ang kapuso, big time panalo. Pwedeng magpadala ng entries ang mamimili o sari-sari store owners at may chance sa manalo ng maagang pamasko. Over 10 million pesos ang ipamibigay kabilang na ang 1 billion pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay nagsimula noong September 28 at magtatagal hanggang December 6, 2024. Pwede maghulog ng entry sa participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon.
10 drug reformists sa Sinay, Ilocos Sur nabigyan ng alagang kambing bilang alternatibong kabuhayan. Silipin sa report. Nagpamahagi ng libreng kambing ang lokal na pamahalaan ng Sinay, Ilocos Sur para sa 10 drug reformists. Magsisilbi raw itong alternatibong pagkakakitaan ng mga drug reformists. 11 barangay din ang tumanggap ng combined rice harvester sa Sinait bilang tulong sa mga magsasaka ngayong nalalapit na anihan. Katuwang ng LGU ang Municipal Agriculture Office sa pamamahagi ng makinarya. Ayon sa ilang benepisyaryo, mapapadali raw ang kanilang pag-aani dahil sa tulong ng makinarya at hindi na mapapagod sa nakaugaliang manual na proseso ng pag-aani. Samantala, nutrient supplements at food packs naman ang naipamahagi sa 80 undernourished na bata sa bayan. Ang mga benepisyaryo ay mga batang edad 5 pababa. Sa pagtutulungan ng Rural Health Unit at LGU, ginanap rin ang isang lecture para sa mga magulang tungkol sa pagbibigay ng tamang nutrisyon sa mga bata. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Joint Humanitarian Assistance Disaster Response Capability Demonstration isinagawa ng Marines ng Pilipinas, US, Korea at Japan sa Burgos, Ilocos Norte. Narito ang report. No Man is an Island. Ito ang nais ibahagi sa isinagawang Humanitarian Assistance and Disaster Response Capability Demonstration na isinagawa sa Camp Bujidor, Burgos, Ilocos Norte. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Philippine Marine Corps ng 4th Marine Makusog Brigade, US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Force, Philippine Coast Guard, Philippine National Police Special Action Force, Bureau of Fire Protection, Search and Rescue, LGUs at mga reservists. Layo ng aktibidad na maituro ang mabilisang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente sa komunidad sa panahon ng kalamidad, emergencies o anumang conflicts. Napakita naman po yung mga capability na talagang kailangan na mayroon ang isang locality. Hindi lang po yung higher authorities or higher agencies ang kailangan tumulong. Kasi po, in any disaster na maaaring mangyari, ang mauuna po ay yung mga mismo, sila ang mga frontliners or sila yung unang nadi-disaster. You saw your military, other nations' military, who come together and from your perspective or point of view, you see them as very prepared military units. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, itinuloy pa rin ang kamandag military exercises sa Camp Cape Bujidor sa Burgos, Ilocos Norte ngayong araw. Isinagawa ang littoral live fire o ang pagpapaputok ng kanyon gamit ang 105mm howitzer at V300 fire support vehicle. Ang 105mm howitzer ay isang malakas na kalibre ng armas na ginagamit ng US na kayang abutin ng 11,270 meters na layo ng kalaban. Sa pangunguna ng Philippine Marine sa pamamagitan ng 4th Marine Makusog Brigade, kasamang iba pang mga bansa gaya ng US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense, Republic of Korean Marine Corps, United Kingdom Marine Commandos at Australian Marine Defense Corps ay pinakita ang pagsasanay sa pakikipaglaban sa panahon ng digmaan. Maging ang pagpapasabog sa dagat gamit ang V300 Fire Support Vehicle ay ipinakita rin sa kamandag military exercises. Aminado ang Philippine Marine na malaking tulong ang kaalaman sa pamamagitan ng ibang bansa para lalo pang maging handa sa anumang krisis. Maliban sa Ilocos Norte, isinagawa na rin ang iba pang kasanayan at aktibidad sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim pa rin ng kamandag military exercises na tatagal hanggang October 25. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, iba't ibang tourism booth mula sa iba't ibang probinsya sa North at Central Luzon ang nakilahok sa 3-day event ng North Philippine Expo 2024 sa Clark, Pampanga. Highlight sa okasyon ang mga exhibitor na nagpakita ng kanilang mga ipinagmamalaking produkto, industriya at mga oportunidad sa pamumuhunan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tulad ng Pampanga na ipinakita ang industriya ng woodcraft o dukit ng bayan ng Guagua, pottery ng Santo Tomas, at pagpaparol ng City of San Fernando. Bukod sa mga tourism booth, nagkaroon din ng corporate booth, quiz bee, game challenges at raffle draw sa okasyon. Pinagpiestahan naman ng mga residente ang nalambat na mahigit 1 toneladang dilis sa Corimao, Ilocos Norte. Nagbayanihan ang mga residente sa paghila ng lambat dahil sa dami ng kanilang nahuli. Kanya-kanyang hakot ang mga ito at labis ang kanilang pasasalamat sa biyaya. Ayon sa mga residente, madalas umanong makakahuli o nakakahuli ng maraming maliliit na isda pagkatapos ng supermoon. Ibinebenta ng 180 pesos kada kilo ang presyo ng dilis na masarap gawing kilawin, iprito
at pwede rin ilaga. Mga kapuso, 64 days na lamang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.